ngayon ay wala po tayong impormasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya, giunsa niya pagsulti ma'am, giunsa niya pagsulti. Basta yung ayos lang, pumunta ka daw allegedly, pumunta ka daw Kuwait ng travel authority. Okay, so alleged lang siya ma'am, no? Wala tay video recording, statement at all. Lumabas mo na po. Nagikan yun sa iyaha. And then isulti siya nga iyaha to. Okay, sige. Gusto lang ako klaruhon ma'am, kaya wala maguna ako nakita. So, yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang permi na nagasulti, no, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news. And there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko, Ayan nga po ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction update PH. Heto na ho ang sagot ni BP Sara. Diyan nga sa mga aligasyon na naman itong si Aling Claire Castro. Mantakin po ninyo yun. Nandito na tayo sa usaping impeachment. Sa mga archive, sa table of motion. Yan na po ang usapin. Pero ano ang ginagawang paninira nitong si Aling Claire? Allegedly, papunta na naman daw Kuwait si BP Sara. Ano po ba ang Kuwait? Sa ibang bansa. Ang katotohanan, nasaan ba si BP Sara? Nasa Davao. Yan po ba ang tinatawag na Kuwait Davao? Diba? Mantakin nyo yun, mga ka-update. Gagawa na naman silang paraan para maiba ang usapan kay BP Sara para sa gayon, masiraan na naman ho siya sa taong bayan. Tapos, nagagalit ho sila, winawaldas daw ang pera ng taong bayan ni BP Sara. Nagbigay ho si BP Sara ng sarili niyang opinion. Lalo na kung personal business trip niya, hindi niya ho ginagalaw ang kaban ng bayan. Totoo po yan. Ngayon, narinig na nga po natin sa Senado na tutol sila sa impeachment nga ni BP Sara. Totoo po ang sinasabi ni BP Sara ngayon na iniiba ang usapan. Patuloy pa rin siyang sinisiraan. Diba? Hindi pa ba sapat yung mga nangyari dyan sa Senado? Hindi pa ba sapat ang pagtutulong-tulungan nito mga dilawan na to at ang administrasyon ni Marcos Jr. para pabagsakin si BP Sara? Ano ba nangyayari sa inyo? Kayo ang napapahiya. Hindi nga favorable ang Senado sa impeachment ni BP Sara. Hindi pa ba sapat yun? Hindi rin favorable ang Supreme Court sa impeachment ni BP Sara. Kulang pa ba yan? Tanong lang. Aling Claire Castro, yan ang sampal sa pagmumukha mo, pati ng si amo mong si Marcos Jr. at si Romualdez. Diba? Sampal ho sa inyo yan. Lahat na lang ng kaabusayan o kaabusaduhan ginagawa nyo para pabagsakin si BP Sara. Mantakin nyo yun, sasabihin papunta sa Kuwait. Nasaan si BP Sara? Sa Pilipinas. Lahat ng katarantaduhan, babalik at babalik din sa inyo yan. Kaya mga ka-update, pakinggan din ho natin, ito nga naging pahayag ni Spokes Harry Roque patungkol din dito sa mga alagad ni Marcos Jr. na sila tamba. Kapag ang desisyon ay ginawa ng isang division at nagkaroon ng motion for reconsideration, ang en banc po, ang buong Supreme Court ang magdedesisyon on motion for reconsideration.
Pero bihira po talaga kung meron man ng isang unanimous decision ay mababaliktad. Kasi hindi naman po pwede na lahat ng mga maestrado na bumoto pabor sa isang desisyon ay lahat sila babaliktad. Lalong-lalo na po kapag sila ay tinatakot ng Kamara de Representante ng impeachment. Lalo pong mamaninindigan yung mga hudikatura, yung mga maestrado na yan, na sila ay independyente. Dahil kung sila po ay magpatakot doon sa banta na sila i-impeach, magiging inutil po ang ating hukuman. Kaya sa tingin ko po, wala naman pong babaliktad dyan sa unanimous decision ng Korte Suprema at mali yung sinasabi ng Ontiveros na nagmamagaling na ang dami na raw pong beses na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay nabaliktad. Well, siguro po ang tinutukoy niya, mga division decisions, hindi po en banc decisions. Sa papakita lang kung bakit hindi tayo dapat maghalal na mga pabidabidang, mga walang alam sa batas bilang senador, sayang lang po ang boto natin, sayang po ang boto sa isang Risa Ontiveros, pabidabida, ignoramus naman pagdating po sa batas. Ngayon, ang sabi rin ng minorya, merong mga paktual na pagkakamali ang Korte Suprema na po pwede pang mabaliktad on reconsideration. Isa-isahin natin kung ano ba yung mga di umanong pagkakamali ng hukuman. Unang-una, ang sabi nila, well, ang desisyon ng Korte Suprema, yung tatlong naunang impeachment complaints na hindi naaktuhan bago mag-adjourn ay na-dismiss. Ang sabi ng minorya, may pagkakaiba ang adjournment at adjournment sine die. Totoo po, may pagkakaiba yan. Ang adjournment is natatapos ang mga kongreso na individual kasi meron niyang first regular session, second regular session, and third regular session. Ang adjournment sine die, matatapos yung from 19th Congress to 20th Congress. Now, ang sabi nila, kapag hindi sine die, hindi po nadidismiss ang kaso, no? At ang sinasabi nila, kung ordinary adjournment lang, hindi dapat yun nagkaroon ng epekto ng dismissal. Ang sabi nila, factual error ito. Pero sa tingin ko, tama naman po ang Supreme Court. Bakit? Kasi may mandatory periods ang Korte Suprema pagdating sa impeachment. Kinakailangan, mabilis na panahon, i-repair ka agad sa Speaker. At ang Speaker, within ilang days ba yun, specified number of days, parang nakalimutan ko na kung ilang days yan, dapat ma-refer sa committee, sa order of business, at matapos ma-publish sa order of business, ma-refer ka agad sa appropriate committee. Now, tama po ang Korte Suprema kasi yung mga mandatory number of days na dapat ma-refer ng Speaker ang isang impeachment complaint, ma-include siya sa order of business ng Kongreso at dapat ma-refer sa komite, yan po kapag hindi sa sunod, has the effect of dismissing. Bakit? Mandatory nga po . Pag hindi ginawa, ibig sabihin, hindi dapat gawin at ang epekto niyan ay dismissal, lalong-lalo na kung mag-a-adjourn na ang Kongreso na taon-taon ginagawa nila. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng legislative adjournment ng isang Kongreso, yun po yung taon-taon na nag-a-adjourn sila. Now, tama ba yan o mali? Sa tingin ko, tama po. Kasi pag hindi inaktuhan ng kahit anong bagay, ng kahit anong opisina, that has the effect of denial. Lalong-lalo na po ngayon, no, na meron tayong anti-red tape law, no, na kinakailangan, kapag hindi mo inaktuhan yan, dapat yan ay ma-approve kung kinakailangan ng approval. Pero itong nangyari po dito, kinakailangan ma-transmit, ma-include sa order of business na hindi nangyari. So sa tingin ko po, tama ang Korte Suprema na yan has the effect of disapproval, okay, or dismissal. Yung pangalawang sinabi nilang pagkakamali, ang pangalawang sinabi nilang pagkakamali, sandali po i-review natin ang notes natin, ay hierarchy of modes. Sinasabi nila na meron talagang hierarchy of modes. Na kapag ang isang impeachment complaint ay naisampa lang ng mga mamamayan na suportado na isang miyembro ng Kongreso, kinakailangan dumaan sa proseso na nakasaad sa saligang batas,
kinakailangan dumaan sa Committee on Justice, kinakailangan ng Committee on Justice magdesisyon na merong sufficiency in form and sufficiency of substance, pagkatapos i-endorso sa plenaryo para pagbotohan at kinakailangan merong boto ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara para ito ay maging articles of impeachment. Samantalang meron namang express lane na kapag 1/3 ng Kongreso ay bumoto at lumagda, kinakailangan mabilisan i-transmit yan sa Senado. Now, ang sabi ng Korte Suprema, kahit ano pang mode yan, kinakailangan merong due process at kinakailangan merong basihan. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Bakit? Dahil ang sinasabi nga nila, lahat naman ng mga bagay-bagay na pwede makaapekto sa isang tao, lalong-lalo na sa isang opisyales, ay dapat merong due process. May karapatan na marinig. Kaya nga ang tanong ng Korte Suprema na hindi naman sinagot ng ating Kamara de Representante, kailan mo ba pinagbigay alam sa mga miyembro yung linalaman ng pang-apat na impeachment complaint na naging basehan para sa articles of impeachment? Dahil kinakailangan mapakita mo na nagkaroon ng pagkakataon na mabasa man lang at malaman ng mga kongresista kung ano talaga yung issues involved sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Tinanong yan ng Korte Suprema, hindi naman sumagot. At tinanong din ng Korte Suprema, nagkaroon ba ng pagkakataon para magkaroon man lang ng diskurso tungkol dito? Wala. Ang parang nangyari, at ito yung pagkakamali ng minorya, hindi naman sinabi ng Korte Suprema na hindi nagkaroon ng botohan dun sa 1/3, no? Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, hindi importante yung botohan lamang. Ang importante, binigyan mo ba ng pagkakataon na madinig, mapasinungalingan ni BP Sara yung mga paratang sa kanya? At dahil dyan, tinanong nga ng Korte Suprema sa Kamara de Representante kung ipinakita mo rin ba yung mga ebidensya sa likod ng kada articles of impeachment. Nang sa ganon, masigurado na yung mga boto ng mga kongresista ay base sa ebidensya at hindi mga paratang lamang. Hindi rin niya binigyan ng kasagutan ng Kamara. Dahil kung talaga namang binigyan niya ng ganyang kasagutan, di sana na-resolba ng Kongreso na ng Korte Suprema pala na talaga namang binigyan ng due process si BP Sara. Now, yung pangatlo ay yung operative fact dahil binago daw ng Korte Suprema ang impeachment process. Ano ibig sabihin nila? Ang initiation of impeachment, ayon sa kanila, ayon sa kaso na inargue natin sa Korte Suprema sa Francisco, ay yung pag-file at referral sa committee. Ganyan din yung sinabi ng punente ng Francisco na si Justice Carpio Morales. Pero dahil binago ng Korte Suprema na ang hindi pag-akto sa impeachment ay pwedeng maging dismissal at magiging prior bar para sa panibagong impeachment complaint, ito ay dapat magkaroon ng prospective effect at hindi pwedeng maging epektibo kaagaran. Ibig sabihin, magiging epektibo siya sa susunod na impeachment complaint. Well, wala po akong dahilan na nakikita kung bakit sa susunod na impeachment complaint lamang yan magiging applicable. Kasi nga po, kinwestiyon ni VP Sara ang pamamaraan na paghain ng impeachment complaint. At dahil siya naman ay merong standing at meron talagang kontrobersy na kinakailang iresolba ng hukuman dahil meron talagang pagkakaiba sa punto de vista ng Kamara at ng taong ini-impeach, si Vice President, kinakailangan umakto ang Korte Suprema at ang kanyang desisyon dapat magkaroon ng bisa doon mismo sa kaso na kanyang renesolba. Para kayo mo pa irereserba ang desisyon mo sa mga darating na kaso, samantalang si BP Sara ang humingi ng remedyo. Ano ba ang remedyo niya? Na ipatigil nga yung impeachment complaint. Pwede ba naman yon na napakita ng isang petitioner na ang kanyang karapatan ay nalabag, na ang saligang batas ay nalabag, and yet ang magiging ruling ng hukuman ay applicable sa iba pang mga impeachment complaint na hihahain sa mga darating na panahon at hindi dun sa tao na pumunta sa hukuman para magkaroon ng remedyo. Alam nyo, medyo technical po yan. No? Pero bago gumalaw ang Korte Suprema, dapat ipakita ng petitioner, meron kang material injury. Meron kang karapatan na malalabag. Kinakailangan merong actual case or controversy. Hindi lang theoretical. Ito naman yung actual case or controversy. Kung hindi naghimasok ang Korte Suprema, di talaga matutuloy ang impeachment trial. Diba? At lalong-lalo na
kapag ito ay matter of transcendental importance at talaga naman pong ang paglabag sa saligang batas ay sinasabi ng Korte Suprema na matter of transcendental importance, kinakailangan talagang magdesisyon ang Korte Suprema. In fact, maski walang standing, maski walang controversy, kapag merong transcendental importance, pwede pa rin magresolba ang hukuman. Pero ito po, meron ngang standing si VP at meron ngang case or controversy. Dahilan kung bakit dapat magdesisyon at ang desisyon ay dapat maging applicable sa kaso na sinampa ni VP Sara. Ngayon, dapat nga bang mag-antay pa bago ma-resolba ang motion for reconsideration? Well, sinabi na natin nung una, no? Malabo na isang unanimous en banc decision ay mabaliktad. Pangalawa, sinabi na ng Korte Suprema mismo na hindi sila interested na mapatagal pa ang pagpapatupad ng kanilang desisyon sa pamamagitan ng pagsabi ng kanilang desisyon ay immediately executory. So hindi na kinakailangan antayin pa kung paano re-resolbahin ang motion for reconsideration kasi bagamat yan ay karapatan ng Kamara na ihain, ang Korte nagsalita na. Hindi na magbabago ang aming pananaw dito. At ito isang napaka-importanting bagay involving transcendental importance na kinakailangan sundin ng lahat ang desisyon ng Korte Suprema. So, sa tingin ko po, ito yung dahilan kung bakit 19 senators objected doon sa pagpapaliban ng motion para ma-archive itong kaso nga laban kay VP Sara. Ngayon, sa ngayon po, tignan natin kung ano na nangyayari sa botohan dyan sa Senado. Alam ko po, nag-i-explain pa sila ng kanilang mga boto, no? At tignan po natin kung ano na ngayon ang nangyayari. Well, ang aking prediction nga po ay 19 senators din ang boboto para nga i-archive. Now, ano ba ibig sabihin ng archival? Ang archival po, ibig sabihin, effectively, isasantabi na yan ng Senado. Pero, in the remote possibility na mabubuhay muli yan, pwedeng pagbotohan muli ng senador, ng mga senador, na buhayin at umakto sang-ayon din sa desisyon ng Korte Suprema. Alam nyo, ito yung happy compromise na inoffer ni Chief Justice Renato Puno, na kinikilala naman talaga natin na respetadong eksperto pagdating sa constitutional law. Si Tatay Digo nga, inappoint si CJ Puno bilang chairman ng Constitutional Commission, no, para mag-propose ng revisions para sa ating saligang batas. At siya naman po ay inappoint din ni, sino ba nag-appoint kay Justice Puno? Kung hindi po ako nagkakamali, baka si FVR ang nag-appoint kay Justice Puno as Supreme Court Justice, no? At siya naman po ay matagal talagang nanilbihan sa Office of the Solicitor General, naging Assistant Solicitor, naging ASG, Assistant Solicitor General, parang deputy ng Solicitor General na political. So bihasa talaga siya sa constitutional litigation. So sa kanya, ang happy compromise is ilibing na muna ang impeachment complaint at pwede lang yan buhayin kung magkaroon ng bagong desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing sila ay nagkamali. Pero for now, hindi naman po pwedeng nakabinbin yan na walang kasiguruduhan kung tutuloy o hindi. So malinaw po, ang desisyon to archive desisyon na ilibing na muna yung impeachment complaint na yan. Dahil after all, sang-ayon nga sa Korte Suprema, hindi naman nagkaroon ng jurisdiction ng Senado para dinggin yung impeachment complaint na yan dahil ito nga ang paghahain ng articles of impeachment na nakabase sa pang-apat na articles of impeachment ay null and void ab initio. So, ang maging epekto po niyan, patay na ang impeachment. Patay na gaya ng kapangyarihan ng Panginoon na bumuhay sa patay. Kapag naman nagdesisyon ng Korte Suprema na na mali sila yung unang desisyon, pwede namang buhayin. Pero make no mistake about it, ang mayorya na desisyon para yan ay i-archive, ang epekto po niyan ay ilinibing na muna ang impeachment complaint. Ang inaantay na lang natin
ano ang boto. A response, Okay. comment on the second point of the good gentleman from Tagigan Pateros. Because there's nothing funny or illogical in and between. Nako, titignan po natin ang Senate Live kung ano na ang nangyayari. Dahil ako naman, nais ko nang magkomentaryo bago pa magdesisyon kasi tingin ko naman, alam na natin ang magiging desisyon nung Kamara de Representante. No? At tignan po natin kung anong naging desisyon ng Senado as we speak. Okay? Tingnan po natin, ha? Tingnan po natin. Sandali lang, ha? Tingnan natin ang live. Ang naging desisyon na at habang tayo nag-aabang, pakinggan natin kung anong nangyayari at tayo mag-annotate din habang nagdedesisyon. Tignan po natin ang Senate hearing, ha? Tignan po natin kung anong live. Well, mukhang wala pa po atang boto as we speak, pero ang ating prediction na nga ay ito ay susuportahan ng kaparehong numero na sumuporta laban dun sa decision, sa motion ng minorya na i-table yung motion to archive ni Senator Marcoleta. Anyway, habang tayo ay nag-aantay ng desisyon, ayun na. Tinatanong natin kung meron ng decision to archive, no, at kung ilan na ang mga bumoto, no. Tingnan natin kung ano ang mga pangyayari sa Senado. Tingnan po natin kung ano nangyari. Okay, na-archive na raw po ang naging desisyon ng Senado. Okay? Okay, so ibig sabihin po, effectively, patay na ang impeachment complaint. Bagamat ito ay po pwedeng mabuhay kung may bagong desisyon ang Korte Suprema. Pero ang ibig sabihin po niyan, kinakailangan mag-initiate muli kapag ito ay bubuhayin. So kinakailangan ipadala muli ng Kongreso ang kung anumang impeachment sa Senado para sila po ay hindi pa pala, wala pa palang boto. I stand corrected, no? Pero yan po ang ating prediction, no? Ang ating prediction ay ano po yan? So ang napagbutuhan pa lang is yung ano pa lang, yung to table yung resolution ni Marcoleta to archive, ibig sabihin tuloy ang butuhan doon sa motion ni Senator Marcoleta, no? So tingnan natin ang mga pangyayari. Nagbobotohan pa lang po ngayon at lahat sila ngayon ay nag-explain ng kanilang mga boto. So tingnan natin kung saan naka-live at panuorin natin, no? Kung ano yung mga boto ng mga pangyayari. Ang nangyari po kasi, kaya matagal ang botohan, nag-aano sila, nag-explain ng mga boto nila. Pero ngayon, parang hindi na nakikerry ng live, no? Kasi nga, ano na siya, explanation ng botohan. Hindi gaya kanina na botohan kung dapat nga bang i-table, no? So, anyway, ang prediction po natin, 19-5 pa rin yan, na ililibing na po ang impeachment complaint. At sa tingin ko po, yan po ang tamang desisyon ng Korte Suprema. Bakit? Unang-una po, nagdesisyon na ang Korte Suprema. In a unanimous decision, immediately executory, null and void ang impeachment complaint dahil ito ay pinagbabawal ng saligang batas at ito ay dapat mapatupad sa lalong mabilis na panahon. Yan po ay indikasyon na hindi na magbabago ang desisyon ng Korte Suprema. Pangalawa, ang Korte Suprema talaga ang final arbiter
kapag hindi nagkakasundo ang iba't ibang sangay ng gobyerno. At ang hindi nagkakasundong sangay ngayon ay ang Kamara de Representante na nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment trial ayon sa kanilang hinain na articles of impeachment, at ang Vice Presidente ang pinatatanggal sa posisyon na sinasabi na bagamat handa siyang humalap sa mga paratang sa kanya, ito ay dapat sa isang impeachment trial na tama ang proseso na pinagdaanan. At siyempre, pangatlo, narariyan yung katotohanan na bilang policy-making body, ang Senado ay hindi lang magdedesisyon sang-ayon sa batas, bagamat ang batas ay malinaw dahil ang Korte Suprema ang pinal na magdedesisyon sa mga hindi pagkakaintindihan ng iba't ibang sangay ng gobyerno at nagdesisyon na nga. Pero ang Senado din ay policy-making. Siya'y taga-gawa ng pulisiya para magresolba ng mga problema na hinaharap ng bayan. At sang-ayon naman ako sa sinabi ni Alan Peter Cayetano na talagang kinakailangan isang tabi na itong impeachment nang makatutok na sila sa napakadaming problema ng bayan. At pangunahin na nga dyan, yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin na nagre-resulta sa pagkagutom ng ating mga kababayan. Bukod pa doon sa problema na kulang ang trabaho at mababa ang sweldo. So anyway, ito pong broadcast nito, hindi pa nag-aanunsyo kung ano talaga ang desisyon ng Korte Suprema at tayo ay nagla-live pa rin, no? Pero ang botohan po sa ngayon, tingnan po natin kung ano nagiging botohan na. Bakit kaya tumigil ang live ng Senate of the Philippines, no? Kanina naman nasa live siya. Oh, nawala. Kanina kasi naka-live ngayon nawala. Pinagbobotohan po ngayon ang resulta, no, ng hearing ng Senado. Sandali Tignan po natin saan ang live. Tinatanong ko po kung saan ang live kasi kanina nakatutok ako sa live pero nawala na siya. Hindi ko alam bakit siya nawala. Kanina narinig ko pa yung buong talumpati ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, no? Ngayon parang nagsasalita na Legarda. So, malapit-lapit na ang boto, no? Pero hindi tayo magtatapos ng coverage natin nang hindi natin nalalaman, no? So dahil tama naman na anuhin natin. Ayan, meron ng live dito, ha? Ito, tignan natin. Okay? Ayan. The Constitution Si establishes Escudero a na pala system of checks and nag-explain, balances. no? Know it all, Yeah. or simply know better. Oo. To Si those seeking to Escudero na. disregard the Supreme Court's decision, I ask these simple questions, Mr. President. Yan, tinatanong ni Senator Escudero. In light of the Francisco ruling on former Chief Justice Davide, and it was okay then because they did not want Ang then sabi Chief ni Justice Davide to be Senator impeached. Escudero, Are you yung truly panahon ng for accountability Francisco or simply anti-Duterte? na kung sila ay sumunod dun sa desisyon ng desisyon ng Korte Suprema sa Francisco, Are you serving bakit ayaw nyo ngayon sumunod sa parehong desisyon ng Korte Suprema dahil ang pinatatanggal ay si Are you Duterte? fighting for truth? Talaga nga bang kayo ay nais nyong itaguyod ang saligang batas o ginagamit lang ang impeachment bilang sandata laban sa isang kalaban? Or do you simply Yan naman ang sinasabi po ngayon ni Senator Escudero. At meron siyang magandang sinare. Ito yung ugali talaga ng mga dilawan na sila lang ang tama. Sila lang ang tama. Ay, nako nga naman, Sa panoorin po natin itong kabuuan at tayo mag-annotate habang ongoing. Kasi baka mamaya, ma-community standard tayo na sinabi natin na basura na, hindi pa. So tuloy-tuloy po ang ating coverage, no? To respect that court's decision. Oo. As quoted at the start of my speech, Mr. President, the dispensation of justice over the course of time Ayan, narinig niyo po, no? whomsoever stood to benefit or suffer therefrom. Kinakailangan ang desisyon Should be unafraid ng of Korte whatever Suprema imputations or ay speculations could be made against it irespetohin ng lahat. by those Kahit ano pang disagreeing. ibato sa kanila,
basta ito ay tapat sa saligang batas. Yan yung mga binabanggit ngayon ni Senate President Escudero. Hindi po optional, ang sabi ni Senator Escudero, ang pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Pero ang sinasabi niya, ngayon, susuportahan niyang desisyon, at kung siya ay, ang desisyon naman ng Korte Suprema ay taliwas, ikukundin na rin niya, no? Fidelity to the Constitution, Mr. Pero ang President, pagiging tapat sa saligang batas ay dapat manaig. Maski na ito ay hindi popular or inconvenient. Pero siguro ang pagkakamali ni Escudero dyan is Okta Research lang naman nagsasabi na hindi pabor ang taong bayan na ibasura ang impeachment ni Let today's verdict be VP Sara.